Nagbabala ang Iran na gaganti ito sa Israel matapos ang ginawang airstrike ng Israeli military na kumitil naman ng 4 na sundalong tropa ng Iran. اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. Depensa naman ng Israel na kung gaganti ang Iran, pagbabayaran nila ito na malaki. Ang lumalalang tensyon sa Middle East ay pinangangambahan ng United States, Germany at Great Britain kasunod ang malawakang suporta sa tigil putukan. یعنی واقعا آمریکا تمام قد پشت سر رژیم صهیونیستی قرار داره و در همه جنایات شریک است. در عملیات پریشب هم همونطور که در اعلامیه ستاد کل آمده، مشارکت آمریکایی‌ها برای ما کاملا روشن هست. حداقلش این هست که یک کریدور فضایی در اختیار نیروی هوایی رژیم صهیونیستی قرار دادن. همینطور در حال تجهیزات دفاعی که از قبل فرستادن به نوعی برای مشارکت در همین عملیات هست. Iginit naman ni US President Joe Biden na iwasan ang pambobomba ng nuklear at oil facilities ng Iran na ayon sa International Atomic Energy Agency ay wala mga nuclear na armas na nadamay sa isinagawang airstrike ng Israeli military. Dagdag pa rito na sana ang pag-ataking ito ay magsilbing huling eskalasyon sa mahigit 1 taong engkwentro sa gitna ng dalawang bansa. Ang sigalot ay lubusan ding pinangangambahan ng ilang mga bansa sa Europa at panawagan na panatilihin ang inilarawang uncontrollable escalation. Habang kinundena naman ng mga kalapit na bansa ng Iran ang isinagawang strike ng Israel, subalit nangako ang Iran na ang gagawin nilang paghihiganti ay dahil karapatan nilang protektahan ang kanilang bansa. Nauna namang nagpakawala ng rocket salvos ang Hezbollah sa 5 residential areas ng northern Israel na ayon sa mga Israeli army ay 80 sa mga ito ang kanilang project nitong Sabado. Kinumpirma naman ng Iran na ang isinagawang strike ng Israel ay nakapinsala sa maliit nilang lugar sa military sites sa capital at ilang mga probinsya. Ayon sa General Staff ng Iran, kasama sa mga napinsala ang kanilang radar system. Samantala, hinihiling naman ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na makipagpulong sa kanyang bansang Egypt, Qatar at Syria ukol sa mga posibleng solusyon patungo sa agarang tigil putukan sa Middle East. Iginiit din niya ang importansya na mga kapwa ng bansa sa rehiyon ang makipag-ugnayan at hindi ang Estados Unidos dahil suportado nito umano ang Israel.